Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po natin ang ikatlong kabanata ng ating story. Biglang nagring ang telepono ng driver. Number ng tito ni Tanya. Napalunok si Manong Raul bago niya sinagot ang telepono. Bossing, alay nag-ausap na po kami kanina. O sige ho boss, ako na po ang bahala sa pamangkin niyo. Ay wala iyon boss. Tawagan ko na lang ho kayo bukas kung sakali, ano po? Sige po, at pinutol na ni Manong Raul ang tawag. Masunurin po pala kayo kay Tito Manong Raul? Tanong ni Tanya. Opo ma'am. Sagot naman ng driver. Then, sana naman po pati rin po sa akin maging masunurin kayo. Sagot ulit ni Tanya. Oo naman po ma'am. Wika ulit ni Manong Raul. Manong Raul, please drop the ma'am. Sino po ba yung kausap niyo sa phone kanina? Tanong ni Tanya. Alay, asawa ko po. Okay. Then, call your wife, Manong Raul, please. Wala lang nagawa pa si Manong Raul. Habang kausap niya ang kanyang asawa, ay pinapaligaya naman siya ng dalagang balikbayan. Taas baba ang kamay ni Tanya. Hanggang sa bibig na nito ang ginagamit sa parating ibaba na yun ng driver. Makikita ang pagnanais ng dalaga na maparaos ang matandang driver. Hanggang sa matapos nga at maputol na ang kalokohang ginagawa ng dalaga. Kasabay nun ay natapos rin ang tawag ni Manong Raul. Nagayos muna ng sarili ang dalaga. Go ahead na po Manong Raul. Wika ng dalagang balikbayan. Akmang bababa na sana ng sasakyan si Tanya nang pigilan siya ni Mang Raul. Sa di mawaring kadahilanan, ay parang biglang kinabahan ng dalaga. Ma'am, alay madilim na ho. At pinatay na ang mga ilaw ng ibang poste. Doon ko na lamang ho ipaparata ang sasakyan sa bungad. At sinimulang paandare ni Manong Raul ang sasakyan. Hindi nakapagsalita si Tanya. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha na kanina lamang ay ngiti-ngiti. Ma'am Tanya, baka madapa ka Di mo naman kabisado yung daan. Malugot pa ako ay bossing. Dugtong na biro ni Mang Raul. Madilim ang tinatahak nilang daan habang binabaybay nila ang daan pabalik ng mansyon. Samantalang si Manong Raul ay napapasipol pa para basagin ang katahimikan nilang dalawa. Nang makarating na sa bahagi ng mansyon ng sasakyan, ay tsaka lamang nagsalita ang dalaga. Manong Raul, salamat ha. Sa'yo ko lamang yun ginawa, so please, secret lang natin to or else. Nagsubok magbanda si Tanya. Ngunit wala naman siyang maisip na pwede niyang ipanakot dito kung sakaling may makakaalam ng kanyang ginawa. Nginitaan lamang siya ng driver. Huwag ho kayong mag-alala. Ay ako pong bahala sa inyo. See you po bukas. Ngiti lamang ay sinuklay ni Tanya sa driver. At tuluyan na itong bumaba ng sasakyan. Nakita niya na naghihintay lamang sa bukana ng mansyon si Manang Joy. Kinawayan naman ito ni Mang Raul. Ay, isang kabagaling na bata ka. Pinag-aalala mo naman ako. Wika ng matandang katiwala ng tito ni Tanya. Nang siya ay salubungin ito. Napadulo po kasi Manang yung paglalakad ko for stargazing Hanggang sa makarating ako sa garahe sa likod. Pinapatay po pala yung mga ilaw ng poste doon. Kaya hindi ko natandaan tuloy yung daan pabalik. Good to see Mang Raul is still there. Kaya sinakay na lang niya ako pabalik. Pagdadahilan naman ng dalaga sa nag-aalalang katiwala. Ay, oo. Sinusigurado din kasi ni Manong Raul mo na walang tao dun sa dulo.
bago bumalik yung Undini. At para isoli na rin yung mga susi pagkatapos ay uuwi na. Ang pagpapaliwanag naman ni Manang Joy. Ganun po ba? Sige po, I'll sleep na. Thanks Manang ha. Pagpapaalam ni Tanya sa matandang katiwala. Kinabukasan, ay maagang nagising si Tanya. Inayos niya ang isusuot na damit at ang mga dadalhin nito para mamayang pag-alis niya. Sumilip na rin siya sa bintana kung saan pinarada ang kagabing sinakyan nila ni Mang Raul, pabalik sa harap ng mansyon. Ngunit wala na ito sa pinagparadahan. Kaya naman dali-dali siyang umalis ng kwarto. Paglabas niya ay nakahain na ang agahan niya. Nang may makita siya na di inaasahan sa dining table. Good morning, Iha. You're early. Bati ng kanyang tito. Come on, the breakfast is already. Dumating na po pala kayo last night? So how's the race? Wika niya nang makaupo siya sa lamesa para sabayan ng tiyuhin sa agahan. You know, sa mundo ng sugala, sometimes you win, sometimes you lose. Minsan naman bawi ka lang. Hindi nito sinagot ng direkta ang tanong niyang pamangkin. Kahit si Tanya ay naguluhan sa sagot ng tiyuhin. Hindi niya alam kung ito ba ay nasa magandang mood para biruin at maglambing pa. Kaya naman nag-isip na lamang si Tanya na baguhin ang kanilang magiging usapan. Okay. Good thing I never inclined myself to that kind of game. By the way, Tito, where's Manong Raul? Sasama na po ako sa kanya if it's okay to you. Pag-iiba ni Tanya sa usapan. Sasama ka saan? Napakunotoo ang tiyo ni Tanya. Sa pagtataka kung saan ito sasama. Ang alam kasi nito ay inutusan niya si Raul para bumili ng feed at pagkain sa mga alagang kabayo. Tito, di ba bibili pa si Manong Raul ng mga pagkain? I wanna go with him para naman makapaglibot din ako dito, nakakainip kasi. Wika naman ni Tanya. Hindi ba't may lakad ka mamayang hapon? Sagot naman ng tiyo nito habang patuloy pa rin ito sa pagkain ng agahan. As you said, hapon pa naman yun, and besides, si Mang Raul din naman yung magdadrive for me, di ba? Wika ni Tanya. No, ako na lang. Luluwas din naman ako ng Maynila so ako na lang ang maghahatid sa'yo sa pupuntahan mo. Sagot ng kanyang tiyo. Muntikan nang hindi malunok ni Tanya ang kaping barakong giinumin. Nang sabihin ng kanyang tiyo na hindi na si Manong Raul ang maghahatid sa kanya papuntang Maynila. Ha? Tanging sagot na lang ni Tanya. Maraming gagawin si Manong Raul mo Mas kailangan siya dito, Iha. Kahit nasa Makalawa pa ang pakikipag-deal ko sa isang breeder ng kabayo, maybe I'll stay sa Manila na lang din. Hindi nagpahalata si Tanya na hindi niya gusto ang balitang hindi si Mang Raul ang maghahatid sa kanya. Napaisip siya. Mukhang naisahan yata siya ni Manong Raul dahil binigyan pa nga niya ito ng bonus. Ngunit sa bagay, ang alam din kasi nito ay siya ang magdadrive para sa kanya. Okay, Tito, maybe mag-iikot-ikot na lang din siguro ako dito sa rancho. Just to spend the time till the afternoon comes. Sagot ni Tanya. Normal ang itsura ni Tanya. Walang bahid ng pagka-anshim na makikita sa kanyang mukha. Ayaw niyang makalata ang kanyang tiyo na meron siyang ginawa ang kalokohan habang nagbabakasyon siya rito. Pagkatapos nilang mag-almusal, ay muling bumalik ng kwarto si Tanya upang magpalit ng damit. Nagsuot siya ng preskong denim dress. Sa beranda, nagpaalam muli si Tanya sa kanyang tiyo na susubukan niyang ikutin ang kabilang parte ng rancho. Tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Tanya at hindi na hinintay pa ang sagot ng kanyang tito. Nagpatuloy naman ito sa pagbabasa ng dyaryo nang makitang naglalakad na papalayo ang pamangkin. Nang makarating si Tanya sa garahe, hinanap ng mga mata niya si Mang Raul upang alamin kung totoo ang sinabi ng kanyang tiyo
na siya na ang maghahati dito at hindi na si Manong Raul. Nung makita niya si Raul na inaasikaso ang pagkakabit ng trailer ng kabayo sa sasakyan, ay agad niya itong tinawag. Kahit na may iba itong kasamahan na maaaring makarinig kung sakaling may pag-uusapan silang dalawa. Manong Raul, can I borrow your time just a couple of minutes? Medyo may pagkamataray na tono ang pagbigkas ng balikbayan. Lumingon naman ang matandang driver at itinuro sa kasamahan ang gagawin at saka tumungo sa kinalulugran ng dalaga. Ang daya niyo naman, Manong Raul eh. After I gave to you your bonus, si Tito naman pala yung maghahatid sa akin pa Maynila. Parang batang nagtatantrum si Tanya. Nagganda haba-haba pa ang uso. At hindi maipinta ang mukha. Nakunot ang noo sa inis. Alay, yun nga ho yung sabi sa akin ng iyong tiyo kaninang umaga eh. Ako'y nabigla at nahihiya din sa'yo, ma'am. Gusto ko man hong tutulan yung tito mo. Baka naman humagalit sa akin. Pag-iesplika ng Batanggenyong driver. Tahimik na naglakad papalayo si Tanya patungo sa burol. Palilipasin sana niya ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya na magagawa ng kapilyahan ng driver ng kanyang tiyo. Ngunit si Manong Raul, imbis na ipagpatuloy ng trabaho, ay sinundan ang nagtatampong dalaga. Ma'am Tanya, pasensya na ho kayo kagabi Don't worry, Manong Raul. I'm just being makulit yesterday eh. Pagpuputol ni Tanya sa sinabi ng driver. Nang biglang mag-ring ang telepono ni Mang Raul at nagkatitigan ng dalawa. Agad naman yung sinagot ng driver nang makita kung sino ang tumatawag. Po, okay po. Sige ho, hahanapin ko na lamang ho din eh. Pagkababa ng po ni Manong Raul, sumeryoso ang mukha nito. At siya naman ang nagka-idea ng gagawing kapilyuhan sa dalagang balikbayan. Ay, Ma'am Tanya, babalik na po ako sa garahe at may pupuntahan ho kasi ako eh. At pinapasabi nga po pala ni Bossing, nakita kita pabalikin na raw po kita sa mansyon. Ismid lang ang tinugon ng balikbayan na dalaga. At tinuntun ang daan pabalik ng mansyon ng walang imik. Naisip niya na mukhang naisahan siya ng driver ng kanyang tiyo May pananabik pa naman si Tanya na maisagawa ang pinaplano niyang ninanae sa driver. Tama lang naman ang pangangatawan ng may edad na 41 na driver ng rancho. May sasabing may kaitiman o kayo manggi ang kulay dahil sa babad sa trabaho sa init ng rancho. Pero may angking apil na pwedeng ipagmayabang sa mga kaedaran nito si Mang Raul. Ngunit ang isang balikbayan ang naakit sa taglay nitong katangian. Sinundan na lang ng tingin ni Manong Raul ang pabalik na sa mansyon ni si Tanya. At sinimulang bumalik sa nakaparadang sasakyan. Sa paglalakad naman pabalik ni Tanya, nadaanan niya ang isang kwadra. May kumakaluskos bandang likuran niya. Ngunit ang kanyang lingunin ay wala namang tao. Tutuloy na sana siya sa kanyang paglalakad nang biglang may tumawag sa kanya. Hindi niya malaman kung saan nagmumula ang boses. Kung ito ba ay nagmumula sa loob ng kwadra. Papalapit na siya sa may pintuan nang biglang itulak siya ni Manong Raul sa loob nito. Nagulat ang dalaga. At hindi na nakapalagpas sa ginagawang pagbigpit sa kanya ni Manong Raul patungo sa loob ng kwadra. Sa may mga dayami siya dinala ni Manong Raul sa gilid ng kulungan ng isang kabayo. Masangsang ang amoy, ngunit hindi naman nagreklamo sa amoy ng paligid ang magandang balikbayan. Ma'am, sobra po kasi yung binayad niyo sa akin kagabi. Susuklian ko lamang yun Anya ng driver na biglang nilapitan ng dalagang balikbayan. Ikinagulat naman yun ni Tanya. Tinulak niya ang driver ngunit siya ang na-out of balance. At napaupo na mismo ang dalaga sa mga dayami. Hindi na siya nakaimik. Nang tingnan siya ng driver mula sa kanyang pagkakasalampak sa dayami.
Wala ho bang makakita sa atin dito, Manong? Wika ng balikbayan. Wala ho, ang tugon naman ng driver. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa. Tuluyan na naman silang binalot ng pagkakasala. Agad na hinalikan ni Manong Raul si Tanya. Mula dibdib, pababa roon hanggang matanggal niya ang lahat ng saplot ng dalaga. Hindi rin naman nagpatinag ang balikbayan. At sumabay sa lahat ng ginagawa ng driver. Enjoy na enjoy talaga si Tanya sa ginagawa sa kanya ni Manong Raul. Para bang ang lakas ng epekto sa kanya ng matanda. Sarap na sarap siya sa bawat hagod ng magaspang na kamay nito sa kanyang balat. Hanggang sa marating nga niya ang sentro ng kaligayahan. Tirik ang mga mata na napahawak siya at napadiin ang daliri sa likuran ng matandang driver. Grabe ang sarap nun, Manong Raul, tugon ng dalaga. Sasagot sana ang driver nang biglang magring ang telepono nito. Pahingal niyang sinagot ang telepono kahit hindi niya tinitingnan kung kanino galing ang tawag. Hello? Ay, bossing. Oho, wika ng driver. Alay, paro roon na ho bossing dyan si Ma'am Tanya. Opo, bossing. Sagot ni Manong Raul. Pagkatapos ay binaba ang tawag. Alay, hinahanap ka na ng tito mo. Manananghalian na yata kayo eh. Sabi nito sa dalaga. Makikita mo sa mukha ni Tanya ang ngiti at saya. Tiningnan muna ni Mang Raul ang dadaanan ng dalaga. Siniguradong walang ibang tao na maaaring makapuna kung bakit sila nanggaling doon sa saradong kwadra. Bago tuloy ang paglakarin mag-isa si Tanya para tahakin pabalik ang mansyon. Dumaan ang oras at nakapananghalian na si Tanya. Hinihintay na lamang ng dalaga ang tamang oras. Maging ang kanyang tiyo na siyang maghahatid sa kanya patungong Maynila. Sa may beranda, naghihintay si Tanya. Nang makita na niya ang sasakyang paparada na sa harap ng mansyon. Ang SUV na highly tinted. Marahil ay dinala na doon ng isa sa mga driver ng sasakyan para hindi na pumunta pa sa garahe ang kanyang tiyo. Bumusina na ang sasakyan ng 2 beses. Naikinataka niya sabay tingin sa orasan. Lumabas naman mula sa bahay si Manang Joy para tingnan kung bakit may bubusina pang sasakyan. Nang bigla itong tumingala sa kanya. Alay, Tanya, sakay na at baka kayo ma-traffic pa sa daan. Anya ni Manang Joy nang makita siyang nasa beranda. Where's Tito? Takang pagtatanong naman ni Tanya sa katiwala ng mansyon. Abay, hindi baga nagpaalam sa inyo? Alay, nagmamadaling nagpunta ng Tagaytay at may ka-meeting raw. Abay, mukhang may bibili ng kabayo sa tito mo eh. Pagbabalita ni Manang Joy sa balikbayan. Hindi alam ni Tanya kung kaninong driver siya ibinilin ng kanyang tiyo. Nagpaalam na siya sa matandang katiwala at tumungo na sa sasakyan. May kaunting excitement siya na nararamdaman dahil baka kay Manong Raul siya ibinilin ng kanyang tiyo. At sigurado siya na mag-e-enjoy siya papuntang Maynila. O baka nga hindi Maynila. At baka papuntang langit ang pupuntahan niya. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.